Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1771 hanggang 1790. Kabanata 1771. Ang malakas na pag-atake ay nagdulot ng pagsabog na sapat upang masira ang espasyo sa kanilang paligid, na nagparamdam sa kanila na sila ay nasa isang hindi totoong dimensyon. Sa sandaling iyon, ang iba ay patuloy na umaatake. Pinakawalan nila ang sword energies sa Cyan Dragon mula sa malayo. Ang kaliskis ng dragon ay patuloy na pinuputol, inilantad ang nakakatakot na pula at duguan nitong laman. Sa kabila ng pinsala, ang dragon ay makapangyarihan pa rin, at ang aura nito ay lalong lumakas. Ito ay patuloy na umaatake at nagmamadali patungo sa mga martial artist. Matapos makaligtaan ng isang pag-atake, itinakda ng dragon ang target nito sa isang psychic at sumugod sa kanya sa isang biglaang paggalaw. Alam na hindi niya maiiwasan ang pag-atake sa oras, ang psychic ay nag-activate ng puting halo upang protektahan ang kanyang sarili. Nagpaplano siyang umasa sa kanyang psychic power para labanan ang pag-atake ng dragon. Lumipad ang Cyan Dragon patungo sa kanya, inindayog ang kuko nito, at hinawakan ang psychic, basag. Ang puting panangga sa paligid ng psychic ay nawasak kaagad. Namutla ang kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sumigaw siya, "Kapitan, iligtas." Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, nadurog siya ng kuko ng dragon sa isang dagwang tumpok ng laman. Nang makita ang eksenang ito, ang mga martial artist ay nagulat at mabilis na umatras, na nagpapanatili ng isang tiyak na distansya mula sa dragon. Damn it, galit na sumpa ng Thunder King. F***Sacker. Nagdilim ang ekspresyon ni Lina. Nagpatawag ng kidlat ang Thunder King at nagpatuloy sa pag-atake. Pinakawalan din ni Lina ang kanyang apoy. Sa isang iglap, nagkaroon ng apoy at napalibutan ang dragon. Kahit na ang mga apoy ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa dragon, kung ihahambing sa mga ungol ng dragon, sinasaktan pa rin nila ito. Sa sandaling iyon, sinamantala ng iba pang martial artist ang pagkakataon at kinasuhan ang dragon. Mahigit 100 mahahabang espada ang tumusok sa nakalantad na katawan ng dragon, kung saan ang mga kaliskis nito ay tumaas na. Sa sandaling tumusok ang mahabang espada sa katawan nito, nagalit ang dragon. Biglang isang malakas na puwersa ang sumabog mula dito at pinalipad ang mga martial artist sa paligid nito. Mabilis, ilabas ang iyong mga diskarte sa pagpirma. Matapos masabog sa malayo, napabuga si Thomas ng isang subo ng dugo. Bago pa niya mapunasan ang dugo sa kanyang labi, sumigaw siya, "Nasugatan na ang dragon, kaya itigil mo na ang pagtitipid ng iyong enerhiya. Kung hindi natin ito papatayin ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng pangalawang pagkakataon." Nakita ng lahat na nasugatan ang dragon. Gayunpaman, ang enerhiya na nagmumula sa dragon ay masyadong malakas, at hindi sila nang ahas na lapitan ito. Biglang nagpakawala ng hininga ang dragon. Ang isa sa mga martial artist ay pabaya at natangay ng Cyan Energy Ball na iniluwan ng dragon. Bago pa man siya makasigaw ay napamura na siya sa kawalan. Ang iba pang martial artist ay nag-iingat matapos masaksihan ang lakas ng dragon. Bagamat ang dugo at diwa ng dragon ay mga kayamanan, kailangan nilang mabuhay upang makuha ang mga ito. Damn it! Nang makitang umaatres ang lahat, nagmura si Thomas. Matagal na siyang naghahanda para patayin ang dragon. Tumanggi siyang sumuko ngayong malapit na silang patayin. Kailangan niyang humakbang at kumilos muna. Noon lamang niya nakukumbinsi ang iba na sumunod sa kanila at mahikayat silang gawin ang lahat upang patayin ang dragon. Sword Storm. Napaungol si Thomas. Bigla siyang sumulpat sa itaas ng Cyan Dragon. Binitawan niya ang malignant sword, pinayagan itong lumutang sa harap niya. Beats. Isang malakas na ugong ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Isang sword energy ang sumambulat mula sa malignant sword. Isa naging dalawa, dalawa naging apat,
at 4 naging 8. Sa isang iglap, pinalibutan ng daan-daang sword energies ang malignant sword. Pumunta ka. Casual na ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ang malignant sword ay sumugod patungo sa dragon sa ibaba niya. Kasunod ng malignant sword, ang daan-daang sword energies ay sumisingil din sa dragon na may napakalaking kapangyarihan. Ano? Nagulat ang lahat sa signature martial technique ni Thomas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1772. Ang daan-daang sword energies ay sumisingil patungo sa dragon na may mapangwasak at nakakatakot na kapangyarihan. Naningkit ang mata ni Sky sa nakita. Nagulat siya sa sword storm ni Thomas. Sa gulat sa kanyang mga mata, bumulong siya, anong klaseng sword technique yan? Umatras ang lahat, beats, beats, beats. Ang sword energies ay tumawid sa kalawakan at gumawa ng mga malalakas na sizzling sound. Dumagundong. Ang sword energies ay tumama sa katawan ng Cyan Dragon at sumabog, na naging sanhi ng pagbukas ng mga kaliskis nito at pagdugo ng dragon. Ang napakalaking katawan ng dragon ay bumagsak mula sa langit at nahulog sa isang gumuhong bundok. Nasira ang bundok at lumubog sa dagat kasama ang katawan ng dragon. Biglang bumuhos ang agos ng tubig mula sa dagat. Ang dragon ay pumailang lang muli sa langit. Galit na galit ito at pulang-pula ang mga mata. Sa isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa katawan nito, inihampas nito ang kuko kay Thomas, at ilang mga bahid ng cyan light ang mula sa kuko. Itinaas ni Thomas ang malignant sword para lumaban. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa dragon. Napabuga siya ng hangin at bumulwak muli ang isang subo ng dugo. Sa pagkakataong iyon, maraming lalaking nakamaskara ang sumugod sa kanya. Sama-sama nilang nilabanan ang mga pag-atake ngunit walang kalaban-laban sa dragon at pinilit silang umatras. Napaatras sandali si Thomas at naglabas ng elixir. Inubos niya iyon at mabilis na umatras sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, sumigaw siya, kung hindi tayo gagawa ngayon, kailan tayo pupunta? Habang umaalingaw-ngaw ang boses niya ay agad na hinampes ni Thea. Hawak ang malevolent sword, itinusok niya ang kanyang espada sa tagiliran ng dragon ng buong lakas upang maakit ang atensyon ng dragon. Tumalikod ang dragon at inatake si Thea, pinaginhawa ang mga lalaking nakamaskara. Nang makita ito, ang iba ay sumugod at nagpakawala ng kanilang signature martial techniques sa Cyan Dragon. Sumama din si James sa laban. Pinakawalan niya ang walang kapantay na 14 heavenly swords. 13 nakakasilaw na sword energies ang pinagsama sa isang makapangyarihang sword energy. Hinampas ng espada ang Cyan Dragon. Gayunpaman, inalis lamang nito ang ilan sa kaliskis ng Cyan Dragon at hindi nagdulot ng malaking pinsala. Ang kanyang pag-atake ay hindi kasing lakas ng sword storm ni Thomas. Pagkalapag ni James sa kanyang atake, naubusan siya ng lakas. Nang makitang hindi siya nakagawa ng malaking pinsala sa dragon, hinawakan niya ang kanyang ilong at bumulong, bagaman mas mataas ang ranggo ko kaysa kay Lolo, hindi ko kayang harapin ang kasing dami ng pinsalang ginawa ni Lolo sa Cyan Dragon. Siguradong naitago ng mabuti ni Lolo ang kanyang lakas. Panipi. Sa sandaling iyon, humarap si Thomas sa harap ni James at mabilis na uminom ng ilang table tas, na nagsasabing, makakatulong ang mga tabletang ito na mabilis na maibalik ang iyong true energy. Kunin mo sila at tumabi sa ngayon. Sige, nawalan na ng lakas sa pakikipaglaban si James at hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Mabilis siyang humakbang palayo. Pagkatapos umatras sa isang ligtas na lugar, nilunok niya ang mga table tas. Kaagad, isang surge of energy ang tumagos sa kanyang katawan at nagpakalma sa kanya. Mabilis na nakabawi ang kanyang true energy. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabawi niya ang halos 1/10 bahagi nitong kamangha-manghang, hindi niya maiwasang mamangha. Habang binabawi ang kanyang true energy, binigyang pansin niya ang labanang nangyayari sa malayo. Bagamat nasugatan ang dragon, lalo na itong naging mabangis habang naglalaro ang laban. Ilang martial artist, psychic, at dayuhang powerhouse ang bumagsak, habang ang iba ay nasugatan. Umatras si Thea at humarap kay James. Splurt, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Mabilis na nilapitan siya ni James at tinanong, ayos ka lang ba? Umiling si Thea at sinabing, wala namang seryoso. Ito lang ang aking kumikilos na blood energy.
Ang Saiyan Dragon ay masyadong makapangyarihan. Kahit na ang dami nating sabay-sabay na umaatake dito, marami na ang namatay, samantalang ang mga naiwan ay nasugatan. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong mapuksa ang buong squad natin. Tanong ni James, hindi ka ba naghanda ng mga high-tech na armas? Ma'am, tumanggaw si Thea at sinabing, Pearl notify them right away. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at inanabi ang kapitan ng cruise ship. Dalhin mo ang cruise, bilisan mo. Matapos maipasa ang utos, huminto siya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1773. Hindi nagtagal, kumalma ang umaagos niyang dugo. Sa di kalayuan, mahigpit pa rin ang laban ng mga martial artists sa Saiyan Dragon. Ang paligid ng kipot ay gumuho at lumubog sa dagat. Ang bulubundukin sa paligid ng isla ay gumuho na rin. Kung magpapatuloy ang laban, tuluyang lulubog ang buong isla sa ilalim ng dagat. Lahat ng nasa labanan ay nasugatan at huminto kasama ang dragon. Nagkaroon ng patuloy na pagsabog sa ibabaw ng dagat. Patuloy na humahampas ang napakalaking alon. Isang lalaking kalmadong nakatayo sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain na palihim na sumama. Nakihalo si Langston sa isang cruise ship sa tabi ng isla, lingid sa kaalaman ng iba pang martial artist. Natatakot ako na hindi ito gagana. Bagamat nasugatan ang dragon, isa itong matiag ang hayop na may nakakatakot na lakas ng labanan. Kung magpapatuloy ito, lahat ng nandito ay mamamatay, bulong ni Langston sa sarili. Alam niyang naghanda si Thea ng mga high-tech na armas. Gayunpaman, ang cruise ship ay magiging isang malaking target para sa pag-atake ng dragon kung ito ay lalapit. Ang cruise ay maaaring masira bago ang dragon ay kinatay. Napaisip si Langston. Maya-maya, naglabas siya ng maskara sa malapad niyang manggas at tinakpan ang mukha niya. Swoosh! Sa isang iglap, nawala siya. Maya-maya pa ay humarap siya kay James. Sa sandaling iyon, sinusubukan pa rin ni James na mabawi ang kanyang true energy. Matapos inumin ang mga table tasks mula kay Thomas, ang kanyang true energy ay mabilis na naibalik, at siya ay nasa kalagitnaan na ng ganap na paggaling. Pahiram sa akin ng iyong espada. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Narinig ni James ang boses at naramdaman niyang may papalapit na nagulat, inangat niya ang ulo niya at tumingin sa lalaking nakamaskara. Bigla siyang tumayo at nagtanong, sino ka? Hindi yun mahalaga, pahiram sa akin ng Primordial Dragon Bladed. Naglahad ng kamay si Langston. Saglit na nag-alinlangan si James. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis niya ang Primordial Dragon Blade kay Langston. Hinawakan ni Langston ang espada. Sa sandaling mahawakan niya ang Primordial Dragon Blade, naramdaman niya ang pagtatuboy sa kanya ng espada. Isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa espada, halos mawalan siya ng kapit. Kamangha-manghang. Hindi inaasahan ni Langston na napakalakas ng Primordial Dragon Blade. Pinakilos niya ang kanyang true energy at pilit na pinigilan ang Primordial Dragon Blade. Sa sandaling iyon, gumawa ng malutong na tunog ang espada. Swoosh! Hinawakan ni Langston ang Primordial Dragon Blade at itinuro ito sa langit. Biglang sumabog ang isang nakabulag na sword light mula sa espada. Pinasuko niya ang Primordial Dragon Blade gamit ang kanyang lakas at nakiisa sa labanan dito. Ano? Nagulat si James sa eksena. Sino ang lalaking ito? Bigla niyang naalala ang taong nagpakita sa isla hindi nagtagal at nakipag-away kay Wilbur. Ang lalaking iyon ay may kakayahang sugpuin ang Primordial Dragon Blade. Mabilis niyang itinanggi ang ideya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Magkaiba ang aura nilang dalawa. Huff! Huminga ng malalim si James at bumulong. Sa hindi inaasahan, maraming makapangyarihang martial artist sa Sol. Ang taong ito ay maaari ring puwersahang gamitin ang Primordial Dragon Blade. Mukhang siya rin ay isang 9th rank Grandmaster. Pero, sino nga ba siya? Ang Omniscient Deity o ang prinsipe ng Orchid Mountain. Sandali niyang pinag-isipan ito ngunit hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1774. Alam ni James ang tungkol sa Omniscient Deity at ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang Omniscient Deity ay nagbigay kay Thea ng dugo ng kilin,
at ang prinsipe ng Orchid Mountain ay nagbigay sa kanya ng dugo ng Phoenix. Sapat na ito para malaman ni James na silang dalawa ay mga immortal na nabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taon. Sa pagdaragdag ng immortal ng blood race, medyo ilang mga immortal sa mundong ito ang nagsiwalat ng kanilang mga sarili. Ang mga immortal na ito ay pawang mga 9th rank grandmasters. Hindi sigurado si James kung sino ang lalaking nakamaskara na nagpakita. Pinagmamasdan niya ang labanan mula sa malayo. Sumali si Langston sa labanan. Ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay ay isang maalamat na sandata. Agad siyang nagpakita sa harap ng Cyan Dragon at mabilis itong inatake. Ang Primordial Dragon Blade ay bumulusok sa katawan ng Cyan Dragon. Splash! Agad na tumalsik ang dugo mula sa katawan nito. Galit na galit ang Cyan Dragon. Ito ay umungal, at ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, pinilit ang Primordial Dragon Blade na lumabas sa kanyang katawan. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Langston ay nakipaglaban sa lakas nito. Napaatras ang kanyang katawan, at umikot ang kanyang blood energy. Nag-init ang kanyang lalamunan, at umagos ang dugo sa kanyang bibig. Pilit niyang nilunok ang dugo. Damn it! Nagmura si Langston sa kanyang puso. Napakalakas pa rin ng Cyan Dragon sa kabila ng kawalan ng buntot nito. Hindi ko maari kung gaano ito kalakas sa kalakasan nito. Nagulat si Langston. Hindi pa siya nakalaban ng dragon dati. Dati niyang nilabanan ang 4 Holy Beast Spirit Turtle, ngunit nauwi sa kabiguan ang labanan. Matapos mapilitan pabalik, muling sinugod ni Langston ang dragon. Nagpakawala siya ng nakakatakot na malakas na sword technique at lumitaw sa likod ng Cyan Dragon. Paulit-ulit niyang ibinato ang espada sa kanyang kamay. Mabilis na nagkatotoo ang isang serye ng sword energies at nilaslas ang Cyan Dragon. Nasilaw ang lahat sa kanyang sword energy. Ang mga martial artist ay umatras sa malayo at pinanood si Langston na nakikipaglaban sa Cyan Dragon. Nagulat sila at natarante sa eksena. Sino ang taong ito? Napakalakas niya. Ang kanyang diskarte sa espada ay hindi kapanipaniwala. Ni hindi ko makita ng malinaw ang mga galaw niya. Naghiyawan ang mga manunood. Pinanood ni James ang laban at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, bamulong siya, mas madaling patayin ang dragon sa pagdaragdag ng malakas na martial artist na ito. Nakipaglaban si Langston sa isang matinding labanan laban sa Cyan Dragon. Ang Primordial Dragon Blade ay isang fusion ng Primordial Sword at Dragon Slayer. Ang Primordial Sword ay partikular na pinande para patayin ang Phoenix, samantalang ang Dragon Slayer ay pinik para pumatay ng mga dragon. Sa dalawang espadang pinagsama, ang kanilang mga kapangyarihan ay dumami, at ang nag-iisang pinagsamang espada na ito ay hindi magagapi. Kahit na ang Cyan Dragon ay may mahusay na panlaban, ang espada ay maaari pa ring tumagos sa katawan nito. Ang katawan ng dragon ay napuno ng mga sugat sa isang maikling sandali. Sa sandaling iyon, humakbang si Thomas at sumigaw, "Mga kapwa martial artist, pagkakataon na natin." Pagkatapos sumigaw, nagkusa siyang umatake. Lumitaw siya sa likod ng dragon at nilaslas ang putol na buntot nito gamit ang malignant sword. Galit na galit ang Cyan Dragon. Inalis ng dragon ang putol nitong buntot, at isang malakas na alon ng enerhiya ang tumama kay Thomas. Bahagyang pabaya si Thomas at nataman ng lakas. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Boom! Si Thomas ay bumulusok sa dagat at hindi na muling bumangon. Lolo! Sigaw ni James. Mabilis siyang sumugod at tumalon sa dagat ngunit hindi niya mahanap si Thomas. Ano? Saglit na hinanap ni James ang tubig. Ngunit wala nang makita si Thomas. May pagtataka sa mukha, bamulong siya, ano ang sinusubukan niyang gawin? Baka gusto niyang gamitin ito bilang pagkakataon para itago ito. Kaya niyang hintayin na katayin ang Cyan Dragon at tumalon at agawin ang mga samsam. Hindi mahanap ni James si Thomas, nagsimula siyang magduda sa intensyon ng kanyang lolo. Maya-maya, bumangon siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1775. Nang lumutang si James mula sa tubig, humarap si Sky sa kanya. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang buhok ni Sky, at natatakpan siya ng mga sugat na may dugong tumutulo mula sa mga sulok ng kanyang mga labi. Tumingin siya kay James at nagtanong, nasaan si Thomas? Marahang umiling si James at bumantong hininga, pitong huli na ang lahat.
Lumubog na si Lolo sa ilalim ng dagat. May lumitaw na piteng at nilamon siya. Saglit na natigilan si Sky at sinabing, "My condolences." Pagkatapos mag-alok ng isang salita ng aliw, umalis si Sky at muling sumama sa labanan. Sa langit, nagpatuloy ang matinding labanan. Kahit nasugatan ang dragon, makapangyarihan pa rin ito. Kung hindi sumali si Langston, ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay magiging magkaiba. Matagal na silang natalo kung hindi sumama sa kanila si Langston. Pinanood ni Wilbur ang laban sa malayo. Nang makita ang matinding labanan, ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo, at ang pagnanais na lumaban ay tumaas sa kanyang puso. Ang kanyang maitim na mga pupil ay naging pulang-pula. Umungol si Wilbur. Pagkatapos, sumama siya sa matinding labanan laban sa dragon gamit ang kanyang mahabang espada. Sa isa pang walang katulad na martial artist na sumali sa laban, ang dragon ay nagtamo ng patuloy na pinsala. Si James ay bumabawi ng kanyang lakas at hindi na muling sumali sa labanan. Paimpol niya itong pinagmamasdan mula sa ibaba. Samantala, hinawakan ni Thea ang malevolent sword at ginawa ang demonic sword art sa limitasyon nito. Ilang itim na sword lights ang tumama sa katawan ng Cyan Dragon. Kasabay nito, pinakawalan niya si Excelter. Ang kanyang 81 itim na karayom ay lumipad sa hangin. Ang Excelter, kasama ng murderous energy, ay nagdulot ng mapangwasak na pinsala sa dragon. Umuungol. Ungol ng Cyan Dragon. Ibinuka nito ang bibig at iniluwa ang agos ng hininga ng dragon. Isang bagzo ng hangin ang agad na hamampas kay Thea. Tumakbo ang Cyan Dragon patungo kay Thea, at hinawakan siya ng matutulis nitong kuko. Nakaramdam si Thea ng sakit sa buong katawan. Pinakilos niya ang kanyang lakas at nagpumiglas ngunit hindi makawala sa mga kuko ng Cyan Dragon. Thea, nang makita ang eksenang ito, agad na nagpanik si James. Agad siyang lumabas at nagpakita sa ilalim ng Cyan Dragon. Pagkatapos, binuhay niya ang Invincible Body CD at buong lakas na itinutok ang kanyang palad sa mga kuko ng dragon. Nakaramdam ng matinding sakit ang Cyan Dragon at agad na binitawan si Thea. Bumagsak ang katawan ni Thea mula sa langit. Mabilis na tumakbo si James papunta sa kanya at sinalo siya. Pagkatapos, tumakas siya mula sa larangan ng digmaan at nagpakita sa isang ligtas na lugar sa malayo. Inilapag niya si Thea sa lupa. Sa sandaling iyon, natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Thea. Punit-punit ang kanyang damit, tumambad sa kanyang katawan ang mga dagwang sugat. Agad na kinuha ni James ang crucifer at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Matapos magpasok ng ilang karayom, kontrolado na ang mga pinsala ni Thea. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni James. Umupo si Thea sa isang lotus na posisyon, umiling, at sinabing, "Naging pabaya ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin sa oras. Kung hindi, mapahamak ako." Biglang umalangaw-ngaw ang isang malungkot na sigaw sa di kalayuan. Umangat ang ulo ni James at nakita ang isang hindi pamilyar na martial artist na kinakagat ng Cyan Dragon. Ang matatalas na ngipin nito ay tumusok sa katawan ng martial artist, na naging isang tumpok ng duguan na laman. Ang kanyang labi ay nahulog mula sa langit patungo sa dagat at agad na nilamon ng mga peteng. Natigilan si James sa malagim na eksena. Nakakakilabot. Napakadaling napatay ng isang ika-8 ranggo na Grandmaster. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1776. Isang 8th rank Grandmaster ang namatay ng ganoon. Sa wakas ay natanto ni James ang kalupitan ng labanan. Puno pa rin ng enerhiya ang dragon. Mas maraming tao ang mamamatay kung magtatagal ang labanan. Hindi gaanong pinansin ni James ang labanan sa di kalayuan. Ang buhay at pagkamatay ng mga taong ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa halip, umaasa siyang mamatay ang mga taong ito dito para walang manggulo sa hinaharap. Sa wakas ay magiging payapa na ang mundo. Tumingin siya kay Thea. Si Thea ay nasugatan ng dragon at nagkaroon ng matinding sugat sa buong katawan pati na rin ang ilang internal injuries. Sa kabutihang palad, natutunan niya ang paggamit ng crucifer at maaaring makatulong sa paggamot sa mga panloob na pinsala ni Thea. May ilang mga pisikal na pinsala na lamang ang natitira. Sa lakas ni Thea, hindi magiging banta ang mga panlabas na pinsalang iyon. Thea, huwag kang magmadaling bumalik sa laban. Ibalik mo muna ang iyong lakas.
Ayon sa aking pagtatansya, ang dragon ay hindi mamamatay sa lalong madaling panahon. Hindi natin mahuhulaan kung ilang tao pa ang papatayin ng dragon. Dapat nating isave ang ating lakas. With that said, nilabas niya ang pil na nakuha niya kay Thomas at inabot kay Thea. Kinuha ni Thea ang tableta at nilagok ito. Pagkatapos, sinimulan niyang pinuhin ang pil para maibalik ang kanyang true energy. Si James ay hindi na natiling walang ginagawa at mabilis na nagsimulang mabawi ang kanyang true energy din. Dumagundong. Nagpatuloy ang matinding labanan sa malayong isla. Ang mga espada ay pumutol sa kalangitan, at ilang mga figure ang kumikislap. Galit na galit ang dragon, at sinira nito ang lahat ng nasa daan nito. Ang mga bundok ay nadurog, at mga malalaking bato, sumabog dahil sa lakas, naging durog na bato. Hinawakan ni Langston ang Primordial Dragon Blade at napakabilis na umatake, dahilan para masindak siya ng ibang mga martial artist. Lumitaw siya sa ilalim ng Cyan Dragon sa isang iglap at nilaslas ang espada. Pinutol ng matalim na Primordial Dragon Blade ang isa sa mga kuko ng Cyan Dragon. Galit na galit ang dragon. Itinaas nito ang ulo at nagbuga ng alon ng asol na enerhiya. Itinaas ni Langston ang espada at muling naglaslas. Isang nakakatakot na sword energy ang sumabog at nagkalat ang Cyan Energy Wave. Habang kumalat ang Cyan Energy, nakaranas siya ng backlash mula sa malakas na puwersa at napilitang paatras. Biglang lumitaw si Wilbur sa itaas ng ulo ng dragon at tinusok ang kanyang mahabang espada sa ulo nito. Pinitik ng Cyan Dragon ang ulo nito at pinalipad si Wilbur. Sa di kalayuan, inutusan ng Thunder King ang ilang psychics na ipagpatuloy ang paghahagis ng malayuang pag-atake sa dragon. Ang iba pang mga martial artist mula sa Seoul at mga international powerhouse ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang makapinsala sa dragon. Habang nagdudulot ng pinsala, naglabas din sila ng ilang sisidlan upang kunin ang dugo ng dragon kung saan ito nasugatan. Sa puntong ito ng labanan, lahat maliban kina Thea, James, at Thomas, na itinapon sa dagat, ay nakakuha ng ilan sa dugo ng dragon. Ang labanan ay naging mas matindi. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sa sandaling iyon, ang cruise ship ay nagpakita na sa paligid ng isla ngunit nanatili sa isang tiyak na distansya. Honey, andito na ang cruise ship. Dapat ba nating ilunsad ang mga high-tech na armas? Matapos makatanggap ng tawag mula sa kapitan, hiningi ni Thea ang opinyon ni James. Napatingin si James sa labanan sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng dragon ay hangina ng husto, marami pa ring nakaligtas na martial artist. Wala sa mga taong kilala niya ang patay, at ang mga namatay ay alinman sa mga taong hindi niya kilala o mga taong nanatiling nakatago sa mahabang panahon. Napaisip siya saglit at sinabing, napakahina na ng dragon. Nasugatan ito, at naputol ang kuko nito. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay hangina, kaya dapat natin itong patayin ng walang tulong ng mga high-tech na armas. Sige, tumango si Thea. Pagkatapos, itinaas ni Thea ang kanyang telepono at nagutos, retreat from the island. Huwag lumapit sa lugar ng labanan. Mag-ingat na huwag maging target ng dragon. Sige, matapos matanggap ng kapitan ang utos, mabilis siyang umatras. Sa sandaling iyon, halos ganap na gumaling si James' true energy. Tumayo siya at pinagmasdan ang matinding labanan mula sa malayo. Biglang, isang martial artist ang tinamaan ng puwersang nilikha ng putol na buntot ng dragon. Bumuga siya ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang bola. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1777. Mabilis na lumabas si James at naabutan ang martial artist na itinapon. Dinala siya ni James sa isang ligtas na lugar, ibinaba, at tinanong, Senior Cabral, ikaw ba? Okay. Magulo ang buhok ni Simon, at may dagwang sugat sa braso na may dugo. Tumutulo mula rito. Namumutla ang mukha niya habang sumagot, Damn, that B**** is hard to kill. Matapos sabihin iyon, naghanda siyang muling sumama sa labanan na may hawak na espada. Mabilis siyang hinayla ni James at sinabing, gamutin mo muna ang mga sugat mo. Totoo, napagtanto ni Simon na malapit nang mamatay ang dragon. Kailangan niyang mabilis na gamutin ang kanyang sugat. I recharge ang kanyang enerhiya,
at maghanda sa pag-agaw ng mga samsam. Beats, ang mga kidlat ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang Thunder King ay nakatayo sa malayo at patuloy na gumagawa ng kidlat upang salakayin ang katawan ng Saiyan Dragon kung saan nahulog ang mga kaliskis nito. Nasunog ang laman ng dragon. Tinatamaan ng kidlat. Hawak ni Langston ang Primordial Dragon Blade at lumitaw 100 metro sa itaas ng ulo ng Saiyan Dragon. Itinaas niya ang espada, at isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanya. Katawan. Kasabay nito, ang espada ay nakasilaw ng maliwanag. Tumakbo siya patungo sa dragon. Isang maliwanag na sword light ang pumutok mula sa Primordial Dragon Blade at nilaslas ang Saiyan leeg ng dragon. Ang sword light ay tumusok sa leeg ng Saiyan Dragon. Agad na naputol ang malaking ulo ng Saiyan Dragon. Bago pa maputol ang ulo nito, naglunsad ng huling pag-atake ang dragon. Binuksan nito ang bibig at iniluwa ang isang itim na bola ng enerhiya kay Langston. Nang bumagsak ang ulo ng dragon, pinalipad si Langston at bumulwak ang isang subo ng dugo. Nawala ang pagkakahawak niya sa Primordial Dragon Blade, at nahulog ito mula sa langit papunta sa lupa. Boom! Ang bangkay ng Saiyan Dragon ay nahulog din mula sa langit, na nagdurog sa isang bulubundukin. Hooray! Patay na ang dragon. Haha! Sa wakas, patay na ang halimaw. Matapos putulin ni Langston ang ulo ng Saiyan Dragon, nahulog ang katawan nito mula sa langit, at lahat ay nagsaya. Nagmamadali ang lahat patungo sa labi ng dragon. Ang iba ay para sa katawan, habang ang ilan ay para sa ulo. Si Sky ang pinakamabilis na sumugod sa ulo ng dragon. Agad niyang ibinaba ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang nakabukas ang ulo ng dragon. Isang bola na kasing laki ng basketball ang lumipad palabas. Ang bola ay cyan at radiated na may cyan light. Haha! Akin ang Dragon Essence! Sigaw ni Sky. Mabilis niyang dinampot ang Dragon Essence at tatakas na sana ito, ngunit isang lalaking nakamaskara ang biglang sumulpot sa kanyang likuran at tinusok ang kanyang katawan ng mahabang espada. Tinulak din ng lalaking nakamaskara ang palad niya at inatake si Sky. Lumipad ang katawan ni Sky. Kinuha ng lalaking nakamaskara ang Dragon Essence at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Sabay-sabay na lumabas ang dalawa pang lalaking nakamaskara. Tumayo ang tatlo at nagsimulang maingat sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa pinakakritikal na sandali, lumitaw si Thomas. Tumingin sa kanya ang tatlong lalaking nakamaskara at magalang na tumawag, "Guro." Lumapit si Thomas at tumingin sa mga taong nakatayo sa kanilang paligid. Ngumiti siya ng mahina. At sinabi, "Lahat, ang katawan ng dragon ay hindi malayo. Ang katawan ng dragon ay puno ng mahimalang samsam. Bukod dito, ang dragon ay patay na at maraming sariwang dugo sa katawan nito ngayon. Kung hindi mo kinokolekta ang dugo ngayon, kailan mo ito gagawin? Ikaw ba? Hahayaang matuyo ang dugo ng dragon. Ang dugo ng dragon ay maaaring magbigay sa iyo ng immortalidad. You don't have to fight over it. Maraming dugong dragon ang mapupuntahan. Ang Dragon Essence, sa kabilang banda, ay sa akin." Si Thomas ay nangingibabaw. Agad niyang hiniling na kunin niya ang Dragon Essence. "Sino ka sa tingin mo, Thomas?" Ang Thunder King ang unang tumayo laban sa kanya. Itinaas niya ang kamay, at kumidlat sa palad niya. Pinandilatan niya si Thomas at nagbanta, "Sino ka para kunin ang Dragon Essence? Ito ay sa akin." Habang nagsasalita siya, ilang psychic ang lumapit at tumayo sa likod ng Thunder King. Titig na titig sila kay Thomas at sa tatlong lalaking nakamaskara. Kapag nagbigay ng utos ang Thunder King, gagawa sila ng aksyon. Haha, tumawa si Thomas. Hindi niya sineseryoso ang Thunder King. Kung hindi dahil kailangan niya ng lakas ng psychics para patayin ang dragon, matagal na niyang nilipol ang Thunder King at ang iba pang psychics. Anong mali? May objections ka ba? Nakangiting tumingin si Thomas sa Thunder King. Dahil hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang Thunder King. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang kidlat ang tumama. Nakaugat si Thomas sa pwesto. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang manggas, na madaling nagpapakalat ng kidlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1778, Damn it! Galit na galit ang Thunder King.
Anong nangyayari dito? Sa sandaling iyon, lumakad si Lanston. Siya ay nasugatan, at ang maskara sa kanyang mukha ay natanggal. Ang kanyang hitsura ay sa wakas ay nakita ng lahat. Bagamat mukha siyang bata, maputi ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay parang maraming pinagdaanan. Nakita ko si Lanston na papalapit. Lalong natakot si Thomas. Ibigay mo. Iniunat ni Langston ang kanyang kamay. Si Thomas, na may hawak ng Dragon Essence, ay tumingin kay Langston. Tinitigan niya ito habang nagtatanong, "Sino ka?" "Maaari mo akong tawaging prinsipe ng Orchid Mountain," mahinang sagot ni Langston. "Ano?" Napaatras si Thomas nang marinig ang kanyang pagpapakilala. Bilang miyembro ng pamilya Cadence, natural na kilala niya ang prinsipe ng Orchid Mountain. Bukod dito, nag-practice din siya ng martial art techniques na iniwan ng Prince of Orchid Mountain. Sa sandaling iyon, lumapit din sina Thea at James. Pareho silang nagulat nang marinig ang mga salita ni Langston. Nagtatakang tanong ni Thea, "Ikaw ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng dugo ng Phoenix?" Nilinggan ni Langston si Thea at nakangiting sinabi, "Hindi mo ako binaygo, Thea. Hindi ko inaasahan ang dugo ng 4 na banal na hayop ay magiging tugma sa iyo. Kinailangan ko ng 100 taon upang ganap na pinuhin ang dugo ng Phoenix." Curious ding tumingin si James kay Langston. Ito ba ang master ng ninuno ng mga Kaden? Ang katawan ni Langston ay kumikislap. Napahawak si Thomas sa Dragon Essence sa gulat. Bago pa siya makapag-react, humarap si Langston sa kanya at mabilis na inagaw ang Dragon Essence. Pagkatapos, sa isang iglap, bumalik si Langston sa kanyang orihinal na lugar. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Nang makitang hawak ni Langston ang Dragon Essence na kasing laki ng basketball, nadismaya ang lahat. Dahil nahulog ito sa mga kamay ng isang walang katulad na martial artist, magiging mahirap para sa kanila na agawin ito. Hinawakan ni Langston ang Dragon Essence at sinabing, "Hindi ako makasarili. Kaya, lahat ay magkakaroon ng bahagi ng Dragon Essence." Habang nagsasalita siya, casual niyang winigayway ang kanyang kamay. Ang primordial dragon blade na nahulog sa di-kalayuan ay lumipad. Hinawakan niya ang espada at nilaslas ang Dragon Essence. Ang Dragon Essence ay nabasag mula sa isang piraso hanggang sa mahigit 20 piraso sa isang iglap. Ang bawat tao ay lumukso sa hangin upang mangagaw ng isang piraso para sa kanilang sarili. Nakakuha din sina James at Thea ng tig-iisa. Kinuha ni Langston ang 2 piraso pagkatapos ilagay ang mga ito. Naglakad siya patungo sa bangkay ng dragon, hiniwa ito, at nangolekta ng dugo. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Ang iba ay sumugod din upang kolektahin ang dugo ng dragon. Sa sandaling iyon, dumating si Maxine sa pinangyarihan. May hawak siyang mga sisidlan sa kanyang kamay at ibinigay kay James, na sinasabi, "James, kumuha ka ng dugo." Tumingin si James kay Maxine at tumango. "Sige." Kinuha niya ang mga sisidlan na ibinigay sa kanya ni Maxine at sinimulang kolektahin ang dugo ng dragon. Napakalaki ng dragon, at bagamat patay na ito, puno pa rin ito ng sariwang dugo, kaya lahat ay makakakuha ng kasiya siyang halaga nito. Nakaipon si James ng isang buong balde ng dugo. Ang balde ay gawa sa isang natatanging material. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1779. Kaya, ang dugo ng dragon ay hindi mamumuo pagkatapos mabuklad. Matapos makuha ang dugo ng dragon, ibinaling ni James ang kanyang atensyon sa kaliskis ng dragon. Ang kaliskis ng dragon ay may malakas na kalidad ng pagtatanggol. Magagamit niya ito upang gumawa ng mga damit at labanan ang mga pag-atake ng mga walang katulad na martial artist. Ang iba pang mga martial artist ay nagsimula na ring mangolekta ng iba pang mga samsam ng dragon. Ang karne ng dragon, mga buto ng dragon. Hindi nagtagal, ang mga samsam ng dragon ay ganap na hinati sa mga martial artist. Nakahinga ng maluwag si Thea na hindi napasok sa matinding labanan ang mga martial artist matapos patayin ang dragon. Tumingin si James kay Wilbur sa nasirang isla at nagsulat sa lupa, "Gusto mo bang bumalik sa Sol kasama ako?" Matapos makita ang isinulat ni James, bahagyang umiling si Wilbur at nagsulat sa lupa, "Forget it. Ayokong umalis. Nasanay akong mamuhay mag-isa. Ayoko ng mga crowd at gusto ko ang katahimikan dito."
Sumulat muli si James pagkaalis namin, natatakot ako na walang ibang pupunta sa islang ito. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin? Umiling si Wilbur, tumalikod, at umalis. Hindi naman nagpumilit si James. Matapos makuha ng lahat ang gusto nila, bumalik sila sa cruise ship. Ang cruise ship ay dahan-daang nagsimulang maglakbay pabalik sa Kensington. Si Sky ay nag-iisip na nakaupo sa kanyang silid sa cruise ship. Bago siya umalis, inutusan siya ng kanyang guro na patayin ang lahat. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na gumawa ng hakbang ngayong nakasakay na si Langston, isang makapangyarihang martial artist. Si Langston din ang dahilan kung bakit hindi sumiklab ang isang matinding labanan matapos mapatay ang dragon. Kung hindi, lihim na natatanggal ni Sky ang lahat. Umupo siya sa kama at nagsimulang mag-isip ng plano. Kailangan niyang makabuo ng isang plano upang patayin ang lahat ng mga martial artists sa ibang bansa. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, wala na siya. Isa lang ang makakabomba sa cruise ship. Nagdilim ang mukha ni Sky. Ang pagpapasabog sa cruise ship ang tanging natitira. Tahimik siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto niyang tumungo sa ilalim ng cruise ship. Binalak niyang pasabugan ang barko at umalis sakay ng bangka. Paglabas ng kanyang silid, nakita niya si Thomas na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Tumingin sa kanya si Thomas at ngumiti. Anong ginagawa mo, Sky? Binabalaan kita na huwag maglaro ng anumang mga trick. Ngumiti si Sky at sinabing, bakit naman ako? Naiinip lang ako sa loob ng kwarto ko at gusto kong mamasyal. Ganun ba? Lumapit si Thomas at mabilis na tinapik ang acupoints ni Sky. Dahil quilty nga si Sky, nagulat siya at hindi handa sa biglaang paggalaw ni Thomas. Kaya, hindi siya makapag-react sa oras. Ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Sky. Binuhat ni Thomas si Sky at inihagis sa kama sa loob ng kwarto. Pagkatapos, mahinahong sinabi niya, ang iyong mga acupoints ay magbubukas kapag narating natin ang Kensington hanggang doon, manatili ka lang dito. Nang matapos magsalita si Thomas ay tumalikod na siya para umalis. Alam niyang hindi mananatiling walang ginagawa si Sky at malamang may plano siyang gawin ng palihim. Pinagmamasdan niya si Sky simula noong sumakay sila sa cruise ship. Samantala, nasa kabilang kwarto naman sina James, Thea, at Maxine. Parehong nakakuha sina James at Thea ng isang piraso ng Dragon Essence. Dahil dinurog ni Langston ang Dragon Essence sa mahigit 20 piraso, maging si Maxine, na huli na dumating, ay nakakuha ng isa. Bilang karagdagan, nakakuha din si James ng isang malaking balde ng dugo ng dragon, karne, buto, at kaliskis. Sa kabilang banda, hinati ng iba pang martial artist ang iba't ibang labi ng dragon. Kung sino ang kumuha ng ano, hindi alam ni James. Ito ang Dragon Essence. Napatingin si James sa Dragon Essence sa kamay niya. Ang piraso na nakuha niya ay kasing laki lamang ng kamao ng isang sanggol. Ang Dragon Essence ay cyan at kumikinang na may cyan glow. Ang bagay na ito ay may kakayahang tumaas ang base ng paglilinang ng isang tao. Bulong ni James. Sagot ni Thea. Ma'am, oo. Ang Dragon Essence ay talagang makapagpapalaki ng cultivation base ng isang tao. Tapos, walang kwenta sa akin. Ang aking kasalukuyang cultivation base ay umabot na sa limitasyon nito. Kung gusto kong pagbutihin ito, kailangan kong makapasok sa ika-9 na ranggo. Akala ni James ay hindi siya magagapi sa mundong ito. Matapos makita ang ika-9 na ranggo ng mga Grandmaster, napagtanto niya na hindi siya malapit sa hindi magagapi. Alam niya na ang kanyang cultivation base ay maaaring mapabuti, ngunit siya ay nasa kanyang limitasyon pansamantala maliban kung siya ay nakalusot sa ika-9 na ranggo. Kaya, kailangan niyang pumasok sa ika-9 na ranggo upang mapabuti ang kanyang cultivation base. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1780. Pansamantalang inutil sa kanya ang Dragon Essence dahil wala siyang ideya kung kailan siya makapasok sa ika-9 na ranggo. Maaaring tumagal ng 10 taon, marahil mga dekada, o hindi man lang siya makapasok sa ranggo pagkatapos ng 100 samantala, tuwang-tuwa si Maxine. Hindi niya inaasahan na hahawakan ang isang piraso ng Dragon Essence. Taon. Sa kanyang lakas, hindi niya kayang makipaglaban para sa Dragon Essence. Gayunpaman, pinayagan siya ng mga aksyon ni Langston na makakuha ng bahagi ng pie. Kahit na mas maliit ang pirasong nahawakan niya kaysa kina James at Thea,
nasiyahan pa rin siya. Ang Dragon Essence ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanyang paglilinang. Hindi bababasa, siya ay papasok sa ika-8 ranggo. Honey, ano ang susunod pagkatapos nating bumalik sa Kensington? Sumando si Thea kay James, hinawakan ang kamay nito, at yamakap sa kanyang mga bisig, hindi nakakalimutang tumingin kay Maxine ng mapagmataas. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagpapakita kay Maxine na si James ay kanya at kahit anong pilit ni Maxine, hinding-hindi niya makukuha si James. Nakangiting sabi ni James, "Since you've recovered, I've no other goals." Pagkatapos bumalik sa Kensington, maghanap tayo ng lugar na walang nakakaalam at mamuhay ng normal. Pinag-isipan na ito ni James. Nais niyang manirahan sa pag-iisa dahil ang mga gawain sa mundong ito ay walang kinalaman sa kanya. Ma'am. Sumili si Thea na may matingkad ng ngiti. Hindi kumibo si Maxine at matino siyang lumabas ng kwarto. Samantala, ang Meranian Psychics ay nagtipon sa isa pang silid. 3 sa mga Seikiko ang magkakasamang nakaupo. 8 sa kanila ang umalis patungo sa islang ito, ngunit 3 lamang sa kanila ang nakaligtas. Sila ay ang Thunder King, ang maganda at sexing si Lina, at isang Caucasian na lalaki na mukhang 40 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Fernando Oliver. Siya ang iba pang Meranian Psychics Deputy Captain. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Lina. Siya ay medyo malakas, isinasaalang-alang na siya ay nakaligtas sa labanan. Ang mga mahihina ay kinatay ng dragon. Kapitan. Mataimtim na tiningnan ni Fernando ang haring kulog at sinabi, "Hahayaan mo na lang bang bumalik ang mga sinaunang martial artist ni Sol dala ang lahat ng samsam ng dragon?" Pagkatapos nilang bumalik at pinuhin ang dugo at diwa ng dragon, hindi magtatagal para maging pinakamalakas na bansa si Sol. Kapag nangyari iyon, pupunta tayo. Paghigpitin at sugpuin. Walang magawa ang Thunder King, ano ang dapat kong gawin? Nakaranas kami ng matinding pagkatalo, at 3 lang kaming nakaligtas. Samantala, maraming malalakas na Solin martial artist ang nakaligtas. Akala ko si Thea ang pinakamalakas, pero sa hindi inaasahan, marami pang martial artist na mas malakas sa kanya ang nagpakita. Oo, ang mga Solin martial artist ay nagpakita ng matinding lakas sa pakikipaglaban sa dragon. Mahihirapan tayong patayin sila ngayon, sabi ni Lina. Hayaan na lang ba natin na matapos ito ng ganito? Mukhang atubiling sumuko si Fernando. Huminga ng malalim ang Thunder King at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Dapat tayong magpasalamat na hindi nila tayo inaatake. Bukod dito, marami na kaming natamo sa pagkakataong ito. Pagkabalik, maaari tayong magsanay sa pag-iisa at mag-recruit ng mga sinaunang martial artist. Kapag tayo mismo ay naging mga sinaunang martial artist, kasama ang ating mga kakayahan sa Seikiko, maaari nating mabawi ang kapangyarihan sa kanila." Noong una, gustong lipulin ng Thunder King ang mga sinaunang martial artist. Gayunpaman, ang mga sinaunang martial artist ay nagpakita ng malaking lakas, at wala siyang tiwala na manalo sa isang labanan laban sa kanila. Mabilis na tumulak ang cruise ship pabalik sa Kensington. Maraming martial artist ang nasugatan matapos ang matinding labanan laban sa dragon. Pagkatapos sumakay sa cruise ship, lahat sila ay nagsimulang gamutin ang kanilang mga pinsala sa kanilang mga silid. Kasabay nito, sila ay nagbabantay at nag-iingat sa iba pang mga sinaunang martial artist kung sakaling magkaroon ng anumang pananambang. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Pagkaraan ng 3 araw, dumaong ang cruise ship sa pantalan ng Kensington. Sa sandaling huminto ang cruise ship, ang mga sinaunang martial artist ay hindi nag-abala na magpaalam sa isa't isa at mabilis na umalis kasama ang mga samsam na kanilang nakuha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1781. Ipinaalam na ni Thea sa mga kalahan ang kanilang pagbabalik ng maaga. Kaya, sa lalong madaling ang cruise ship. Nakadaong, lumitaw si David sa isang pickup truck. Agad namang isinakay ni James sa truck ang mga bagay na dala nila pabalik mula sa isla. Pagkatapos, lumapit si James kay Thomas sa pantalan. "Lolo, kailan mo ako isasama kay tatay at sa iba pa nating pamilya? At saka, iniisip ko kung sino talaga ang nanay ko." Hindi pa nakikita ni James ang kanyang ina. Sa pagkakatanda niya, wala pang sinabi ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang ina. Nag-asawa rin ang kanyang ama,
at nagkaroon siya ng madraste si Rowena. Gayunpaman, ang kanyang desisyon ay nagdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Ngumiti si Thomas at sinabing, manatili sa Kensington ng ilang araw. Dadalhin ko ang iyong ama upang puntahan ka. Malapit na. Pagkatapos magsalita ni Thomas ay umalis na siya. Tungkol naman sa ina ni James, wala siyang binanggit tungkol dito. Inaabangan ito ni James. Sa lalong madaling panahon, muli niyang makakasama ang kanyang pamilya. Walang ideya ang mga Callahan kung ano ang gagawin ni na James at Thea sa ibang bansa. Sa pagbabalik ng mag-asawa, napansin nila ang karne at dugo na kanilang iniuwi. Kinagabihan, personal silang pinagluto ni James ng hapunan. Gumawa siya ng piniritong karne ng dragon at nilagang dragon soup. Karaniwan, ang kanilang buong pagkain ay binubuo ng karne ng dragon. Nag-aalala si James na ang enerhiya ng karne ng dragon ay masyadong malakas para ubusin ng mga Callahan. Sa takot na mamatay sila dito, tiyak na tinikman niya ito para makasigurado. Kahit na ito ay binubuo ng ilang enerhiya, hindi ito makapangyarihan, at kayang tiisin ito ng mga ordinaryong tao. Ang bawat miyembro ng pamilya ng mga Callahan, matanda at bata, ay nagtipon sa villa ng mga Callahan. Sa kusina, hinayla ni Thea si James at Bamulong, "Honey, this is dragon meat. Hindi ba sayang na ibigay ito sa mga kapamilya ko?" Nakangiting sagot ni James, "How is this a waste? Wala nang mas mahalaga pa sa pamilya sa mundong ito. Bukod dito, ang mga miyembro ng iyong pamilya ay gustong maging mga martial artist bagamat ang karne ng dragon ay hindi kasing ganda ng dugo o asensya nito, ang pisikal na fitness ng mga miyembro ng iyong pamilya ay bubuti ng malaki. Sa ilang gabay, magiging martial artist na sila sa lalong madaling panahon." Dissatisfaction na sabi ni Thea, "I still feel that it's a waste. Ako ay isang immortal, at ikaw ay malapit ng maging isa. Kailangan nating isipin ang mga magiging anak natin." Humalaklak si James at sinabing, "Maraming dugo ng dragon. Sapat na iyon kahit na mayroon tayong 10 anak." Saway ni Thea, "Tinanggap mo ba ako para sa breeding animal? Sige, sapat na ang usapan. Mag-dinner tayo." Lumabas si James mula sa kusina na may hawak na dragon soup at nakangiting sinabi, "Huhukayin mo. Anong klaseng karne ito, James? Napakabango." Nabighani si David sa halimuyak ng karne dahil ito ay hindi pa niya nararanasan noon. Nakangiting sabi ni James, "Ito ay hindi pangkaraniwang pagkain. Ayaw mo bang maging martial artist? Pagkatapos mong kainin ang karneng ito at inumin ang sopas na ito ngayong gabi, hindi ako manganggako ng marami, ngunit hindi magiging problema ang pagbuo ng true energy sa iyong katawan. Mapapabuti din ng karne ang pangangatawan ng iyong katawan at maantala ang pagtanda ng cell. Hindi magiging problema para sa inyo ang mabuhay ng 100 taon." "Ah, seryoso ka ba?" Bulalas ni Gladys. Napatayo siya sa gulat at napatingin sa karne sa mesa. Pagkatapos, nagtanong siya, "Anong uri ng karne ito?" "Secret lang." Si James ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti, kinuha ang isang piraso ng karne kasama ang mga kagamitan, at inilagay ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, nguyain niya ang karne. "Ma'am, napakasarap." Nang makita ang mukha ng kasiyahan ni James, hindi na nakatiis ang mga Callahan at sunod-sunod silang naghukay. "Ah, napakasarap. Ang sarap. Hindi pa ako nakakakain ng ganoong kasarap na karne dati. Ah, anong nangyayari? Bakit ang init ng katawan ko? Ito ay tulad ng isang apoy na nagniningas sa loob ko, ngunit sa parehong oras, ito ay napaka-komportable." Nagkwentuhan at nagtawanan ang mga Callahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1782. Ang lahat ng mga Callahan ay kumain ng masarap na karne ng dragon. Matapos itong ubusin, pakiramdam nila ay may nagliliyab na apoy sa loob ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi sila sinunog ng apoy, ito ay nagparamdam lamang sa kanila na parang may mainit na agos na umaagos sa kanilang mga katawan. Ito ay napaka-komportable. Pinaramdam nito sa kanila na para silang umaakyat sa langit. Maya-maya, natapos na ang hapunan. Bumalik sina James at Thea sa kanilang kwarto sa ikatlong palapag. Naligo si Thea at lumabas ng banyo na nakatapis ng manipis na tuwalya sa katawan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat mula sa kuko ng dragon sa kabutihang palad, ang mga sugat ay namuuna.
Pinunasan niya ng isa pang tuwalya ang buhok niya habang naglalakad. Nang makitang tulala si James na nakaupo sa kama, hindi niya naiwasang magtanong, "Anong problema, honey? Ano ang iniisip mo?" Nanambalik ang katinoan ni James. "Wala lang, nagtataka lang ako kung bakit bibigyan ka ng Prince of Orchid Mountain at ng Omniscient Deity ng Killing Blood at Phoenix Blood. Isa pa, parang hindi ko maintindihan kung bakit hindi kinuha ni Langston ang mga samsam ng dragon para sa kanyang sarili. Naniniwala ako na ang puso ng tao ay sakam, at tila hindi karaniwan para sa kanya na ibahagi ang mga samsam sa iba." Huminto si James at nagpatuloy, "Sigurado akong may lakas ang prinsipe ng Orchid Mountain na sugpuin ang lahat ng sinaunang martial artist na naroroon sa isla. Gayunpaman, hindi niya piniling gawin ito. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala sa akin." Siya ay nag-iisip tungkol sa mga pagdududa. Bakit nila ibibigay kay Thea ang dugong Gillen at Phoenix? Bakit kinuha ng prinsipe ng Orchid Mountain ang Dragon Essence para sa kanyang sarili? Bakit hindi niya gusto ang buong Dragon Essence? Nang marinig ang mga tanong ni James, naging seryoso ang ekspresyon ni Thea. Umupo siya at sinabing, "Oo, hindi ko rin maisip ang mga tanong na ito. Kalimutan mo na. Hindi natin dapat i-stress ito. Huli na, maligo ka na at matulog." Itinulak ni Thea si James sa direksyon ng banyo. Naglakad si James patungo sa banyo. Pagkatapos, ibinabad niya ang sarili sa bathtub. Siya ay patuloy na nagmumuni-muni sa mga hindi nalutas na mga katanungan. Ano ang mga layunin ng Omniscient Deity at ng Prince of Orchid Mountain? Bakit nila tinulungan si Thea? Hindi niya moari, kaya itinulak niya ang mga iniisip at tinapos ang paghuhugas. Dahil mahigit 1 taon na niyang hindi ginagalaw si Thea, medyo na-excite siya. Paglabas niya ng banyo ay nakahiga na si Thea sa kama. Tinapan niya ng kumot ang kanyang maselang katawan at tanging ulo lang ang nakalabas. "Halika rito." Iniunat niya ang kanyang mga payat na kamay at idinikit ang daliri kay James. Si James ay isang tao at hindi makayanan ang gayong mga tukso. Agad itong sumugod sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si James. Samantala, mahimbing pa rin ang tulog ni Thea sa kama. Nakakabaliw ang gabi nila. Bumangon siya at nagbihis. Nang bumangon siya sa kama, mahigit 6:00 pa lang ng umaga, hindi pa sumisikat ang araw. Lumabas siya sa bakuran ng villa at lumanghap ng sariwang hangin, iniunat ang kanyang katawan. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa bakuran at lumanghap ng sariwang hangin, inalis ang laman ng kanyang isipan ng mga iniisip. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip kung paano makapasok sa ika-9 na ranggo. Ilang beses na niyang sinubukan. Gayunpaman, nabigo siya sa bawat pagtatangka. Umalangaw sa kanyang isipan ang mga salita ng Omniscient Deity. Sinabi niya na ang ika-9 na ranggo ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsasanay ngunit kailangan ng isa upang magkaroon ng pagsasakatuparan sa sarili. Noong una, naisip niya na ang Omniscient Deity ay nagbubuga ng katarantaduhan. Ngayon, kumbinsido siya sa kanyang mga salita. Lalo na pagkatapos niyang matuklasan na ang Omniscient Deity ay isang makapangyarihang martial artist ng ika-9 na ranggo. Intindihin. Paano ko ito maiintindihan? Sinabi niya na kulang ako sa karanasan sa buhay at kailangan ko ng higit na pangunawa sa buhay, kaya naman hindi ako makatuntong sa ika-9 na ranggo, bulong ni James. Personal niyang inisip na marami na siyang karanasan sa buhay. Pagkatapos ng 10 taon sa hukbo, nakita niya ang lahat. Kung iyon ay itinuturing na hindi sapat, ano ang kailangan niyang pagdaanan upang ituring na isang taong namuhay ng mayamang buhay? Before he knew it, madaling araw na pala. Ang araw ay dahan-daang sumikat mula sa abot tanaw, at lumitaw ang isang sinag ng umaga. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nasisinagan ng araw. Itinaas ni James ang kanyang ulo at pinagmasdan ang umaga na kumikinang sa malayo. Sa sandaling iyon, bigla siyang natauhan. Isang kahalili sa pagitan ng itim at puti. Isang pagsasanib ng yin at yang. Pinagsasama ang langit at lupa. Sa isa, ito ang pamamaraan ng paglilinang ng sining ng langit at lupa. Hindi maintindihan ni James kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagkaroon ng revelasyon sa kahulugan nito. Ang hininga ng tanghali, unti-unti itong naintindihan ni James. Ang ibig sabihin ng tanghali ay ang pagsikat ng araw.
Ang ibig sabihin ng hininga ay ang hangin sa umaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1783. Ang hangin sa umaga ay ang pinakasariwa at pinakadalisay. Huminga at lumaki sa kapasidad. Nagsimulang magnilay-nilay si James sa sining ng langit at lupa. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pamamaraan ng paglilinang sa kanyang isipan. Matapos masaksihan ang paghalili ng gabi at araw ngayon, marami siyang napagtanto. Sa biglaang pagkaunawa, lubusan niyang naunawaan ang sining ng langit at lupa. Isang tingnan. Ganito iyon. Lumiwanag ang mukha ni James. Ang sining ng langit at lupa ay hindi ordinaryong paraan ng paglilinang. Nahigitan nito ang dating pagkaunawa niya sa martial arts. Ang tinatawag na Heaven and Earth Art ay isang paraan ng paghinga. Mahalaga para sa isang tao na makalanghap ng sariwang hangin sa umaga. Ang hangin ay masasabing spiritual energy. Ito ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang sariwang hangin ay pinakasagana sa umaga. Nagsimulang huminga si James ayon sa paraan ng paghinga ng Heaven and Earth Art. Swoosh! Sa pagpasok ng sariwang hangin sa kanyang katawan, tumagos din ang enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na ginhawa ang kanyang katawan, at nabasag ang kanyang mga buto. Ito ay isang mahusay na paraan ng paghinga. Ang sining ng langit at lupa ay katangi-tangi. Nagulat si James. Sa isang maikling panahon, naramdaman niya ang mga halatang pagbabago sa kanyang katawan. Dagdag, honey. Isang boses ang tumawag sa kanya. Huminto si James. Lumapit si Thea. Hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat sa katawan kaya minabuti niyang hindi magsuot ng damit at sa halip ay pumili ng damit na may mahabang manggas. Bagamat nakakasual na damit, maganda pa rin siya. Anong ginagawa mo? Lumapit si Thea at nagtanong. Tumayo si James at excited na sabi. Thea, may natutunan akong mahimalang pamamaraan ng pagtatanim sa isla. Naiintindihan ko lang ito, at ito ay kamangha-manghang. Ituturo ko sa iyo. Hindi ngayon. Maaari itong maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon. Kasal ngayon ni Henry, at tumawag siya para tanungin kung pupunta tayo. Ano? Natigilan si James. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Henry sa kanya tungkol sa kasal. Paano ko makakalimutan iyon? Sige, dumiretso na ako sa kwarto para magpalat agad. Sabay tayong dumalo dito. Pagkasabi nun ay bumalik si James sa kwarto at nagpalit ng damit. Pagkatapos, nagmaneho siya sa House of Royals. Samantala, nakaupo si Sky sa isang lotus position sa isang villa sa Kensington. Nabigo siyang patayin ang mga martial artist sa isla at pinag-isipan niya ito. Ngayon, wala siyang lakas ng loob na makita ang kanyang guro. Bukod dito, siya ay nasugatan. Ang kanyang katawan ay tinusok ng isang mahabang espada, at siya ay nagtamo ng atake sa palad. Gayunpaman, siya ay isang makapangyarihang martial artist, at ang kanyang mga organo ay maaaring aktibong gumalaw sa daan kapag siya ay nabutas. Kaya, nagdulot lamang ito ng menor de edad na pisikal na trauma. Gayunpaman, ang pag-atake ng palad ay nagdulot sa kanya ng panloob na pinsala. Pagsakay niya sa cruise ship, binalak niyang umalis sakay ng maliit na bangka at pasabugan ang cruise ship. Gayunpaman, humarang si Thomas. Damn it, Thomas. Nagmura si Sky. Thud, thud, thud. Tumunog ang mga yabag. Tumangala si Sky at nakita ang omniscient deity na papalapit sa kanya. Sa isla, nalaman niya ang tungkol sa immortalidad ng omniscient deity. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam na ang omniscient deity ang kanyang guro. Biglang tumayo si Sky at tinitigan siya ng masama. Anong ginagawa mo dito? Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, mahinahong sumagot ang omniscient deity, ano? Hindi mo ba ako kinikilala bilang iyong guro? Ano? Nagulat si Sky. Ang kanyang guro ay palaging nakasuot ng maskara sa nakaraan, kaya hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kanyang guro. Kaya naman, nabigla siya sa biglaang pagbubunyag. Lord Omniscient, sinasabi mo bang ikaw ang aking guro? Ma'am. Tumango ang omniscient deity. Mabilis na nag-react si Sky at lumuhad ang isang tuhod. Sir. Hindi niya pinagdudahan ang sinasabi ng omniscient deity bilang kanyang guro. Alam ni Sky na malakas ang kanyang guro, at ang omniscient deity ay talagang isang makapangyarihang 9th rank Grandmaster. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1784. Okay. Tumanggo ang omniscient deity at malumanay na sinabi, bumangon ka. Tumayo si Sky. Tumabi siya na kinakabahan. Naalala ni Sky ang pagpukaw ng away ni James sa Jade Sect, at pinagpawisan siya ng malamig. Siya. Hinding-hindi siya maglalakas loob na kumilos ng mayabang sa Mount Jade kung alam niyang ang omniscient deity ang kanyang guro. Nanatiling tahimik ang omniscient deity. Naguguluhan si Sky. Sir, hayaan mo akong magpaliwanag. Sa isla, lumitaw ang prinsipe ng Orchid Mountain, at si El. Ikanaway ng omniscient deity ang kanyang kamay at sinabing, alam ko. Kung gayon, bakit mo ako pinuntahan? Tumingin si Sky sa omniscient deity. Akala niya ay nandito ang kanyang guro para pag-alitan siya, ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Hindi niya mabasa ang mga intensyon ng omniscient deity. Nakaakyat ka na sa Skyward Stairway's 9th stair at isang hakbang na lang ang layo para maging 9th rank Grandmaster. Naparito ako upang bigyan ka ng ilang payo at gabay upang makapasok sa ika-9 na ranggo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Sky. Muli siyang lumuhad sa lupa at sinabing, pakiusap, gabayan mo ako, sir. Bumangon ka na. Huwag lumuhad out of the blue. Sige. Tumabi si Sky at tumingin sa omniscient deity ng may pag-asa. Sabi ng omniscient deity, ang ika-9 na ranggo ay nangangailangan ng isa na magkaroon ng masaganang karanasan sa buhay bago ito maunawaan. Nabuhay ka ng mahabang panahon ngunit may labis na kasakiman. Hinding-hindi ka makakalusot sa ranggo kung hindi mo ito bibitawan. Aakyat ka sa ika-9 na ranggo sa sandaling bitawan mo ang iyong kasakiman. Upang maalis ang kasakiman sa iyong puso, dapat kang tumira sa loob ng mga karaniwang tao. Hanapin ang iyong sarili ng isang asawa at magkaroon ng isang anak na babae o anak na lalaki. Mamuhay ng isang magandang buhay, at marahil sa oras na lumaki ang iyong anak, malalaman mo kung ano ang kinakailangan. Pagkatapos magsalita ng omniscient deity, tumalikod siya at umalis. Kahit wala siya sa paningin, umalangaw-ngaw ang boses niya. Tandaan mo ang payo ko. Kung gusto mong makapasok sa ika-9 na ranggo, maaari kang magkaroon ng mga pagnanasa, ngunit kailangan mong alisin ang iyong kasakiman. Sa sinabi nito, umalis ang omniscient deity sa villa. Pagkaalis ng omniscient deity, umupo si Sky at pinag-isipan ang mga salita ng kanyang guro. Imposible ba talagang makapasok ako sa ika-9 na ranggo? Talaga bang puno ako ng kasakiman? Hindi kumbinsido si Sky. Sigurado siyang makakapasok siya sa ika-9 na ranggo kung siya ay sapat na malakas. Hindi na siya nagtagal at iniwan ang Kensington kasama ang dugo at diwa ng dragon upang maghanap ng lugar na mapagninilay-nilay sa hiwalay. Gusto niyang pinuhin ang dragon essence at masira ang ika-9 na ranggo. Hindi naniwala si Sky sa mga salita ng omniscient deity. Kaya umalis na siya sa villa. Samantala, naging masigla ang mga bagay sa House of Royals sa Kensington. Bago mag-umaga, marami ng mag-agarang sasakyan ang lumitaw sa labas ng House of Royals. Maraming kilalang tao sa loob ng Kensington ang naghihintay sa labas. Pati mga bigwigs mula sa kapital ay nagpakita na. Ngayon ay ang emperador, ang kasal ni Henry. Bukod dito, ang kanyang fiancée ay may matatag na background at anak ng isang commander. Pagdating ni na James at Thea, may mga big shot na sa House of Royals. Nakasuot ng suot na may flower pin si Henry. Magiliw niyang binati ang mga bisita. Henry, lumapit si James at binati siya mula sa malayo. James. Nakita ko si James na papalapit. Tuwang-tuwa na lumapit si Henry at niyakap siya. Tapos, tumawa siya ng malakas. Alam ko na. Alam kong ligtas at maayos ka. Sige. Tama na. Ngayon ang iyong kasal. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Tinulak ni James si Henry. Thea. Bati din ni Henry kay Thea. Ngumiti si Thea at sinabing, congratulations, Henry. Natutuwa ako na ang iyong relasyon ay umabot sa ganito. Wala akong masyadong maibibigay, pero ito ang regalo ko sa iyo. Inilabas ni Thea ang Dragon Essence at iniabot kay Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1785. Gulat na sabi ni James. Anong ginagawa mo, Thea? Nakangiting sagot ni Thea, it's useless to me. Nasa akin na ang dugo ng 4 na banal na hayop. Dagdag pa. Napakaraming dugo ng dragon ang nakolekta namin. Sapat na para sa akin na ubusin ang ilang dugo ng dragon.
Ang Dragon Essence ay magiging sayang sa akin. Hinawakan ni Henry ang Dragon Essence sa kanyang mga kamay at naramdaman ang init nito. Hindi niya maiwasang magtanong, Thea, ano ito? Bago pa makasagot si Thea, sumingit na si James. Ito ay isang pambihirang kayamanan na itinaya ng mga martial artists sa buong mundo ang kanilang buhay upang makuha. Hindi nagtagal, ang mga makapangyarihang martial artists sa buong mundo ay nagsumikap na patayin ang dragon at makuha ang Dragon Essence. Ito ba ang Dragon Essence? Itinaas ni Henry ang Cyan Dragon Essence sa kanyang kamay dahil sa gulat. Sumagot si James, Ma'am. Hindi, ito ay masyadong mahalaga para tanggapin ko. Agad naman itong ibinalik ni Henry kay Thea. Hindi ko matatanggap ito, Thea. Sabi ni Thea, kunin mo na lang. Walang kwenta talaga sa akin. James, anong gagawin ko? Napatingin si Henry kay James. Nakangiting sabi ni James, it's a gift. Dapat tanggapin mo. Ngunit, dapat mong ubusin ito sa lalong madaling panahon. Kapag nalaman ito ng ibang martial artists, tiyak na hahabulin ka nila. Sa pahintulot ni James, tinanggap ito ni Henry. Salamat, Thea. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Thea. Matapos tanggapin ni Henry ang Dragon Essence, inimbitahan niya sina James at Thea sa itaas. Sa silid sa itaas, naisuot na ni Whitney ang kanyang damit pangkasal at nagme-makeup ng isang makeup artist. Nang makita ang damit pangkasal ni Whitney, hinigpitan ni Thea ang hawak sa kamay ni James. Sinulyapan niya ito at naiinggit na sinabi, maging si Henry ay ikakasal, at si Whitney ay nakasuot ng damit pangkasal. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na magsuot ng damit pangkasal sa aking buhay? Agad namang naintindihan ni James ang sinabi ni Thea. Huwag kang mag-alala, magdaraos ako ng isang engranding kasal para sa iyo sa lalong madaling panahon. Napangiti si Thea. Sa katunayan, wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Kontento na siya basta makakasama niya si James. Si James ang wedding officiant para sa kasal ni Henry. Isinagawa ng mag-asawa ang kanilang kasal sa ilalim ng patoto ng maraming tao. Pagkatapos ng kasal, nagpaalam si James kay Henry at umalis kasama si Thea. Kinabukasan, nagmamadaling bumaba si David sa hagdan ng villa ng mga kalahan at sinabing, Nanay, Tatay, Lolo. Nakatanggap ako ng masamang balita. Nawala sina Thea at James. Ano? Biglang tumayo si Lex. Matapos kainin ang karne ng dragon noong nakaraang gabi, natatae siya at naglabas ng maraming lason. Naglabas din ng mga lason mula sa kanyang mga pores, kaya nagmukha siyang mas bata ng 10 taon. Alam ni Lex na kakaiba ang karneng kinakain niya para sa hapunan. Tingnan mo. Naglabas ng sulat si David at ibinigay kay Lex. Kinuha ni Lex ang sulat at binasa. Tatay, Nanay, Lolo, aalis na ako. Gagala ako sa mundo kasama si James at mamuhay ng kapayapaan. Ang karneng kinain mo ay karne ng dragon. Nagsumikap kami ni James para makuha ito. Nag-iwan kami ng dugo ng dragon sa refrigerator. Ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang immortal at mabuhay magpakailanman. Ang dugo ng dragon ay hindi sapat upang gawing immortal ang lahat. Lolo, mangyaring ilaan ito kung sa tingin mo ay angkop. Ang dugo ng dragon ay maaaring maging napakalakas, kaya huwag itong ubusin bago maging isang martial artist. Kung may mangyari man, hindi ako tutulong. Nag-iwan din ako ng ilang mga pamamaraan ng paglilinang sa aking computer na may mga tala kung paano isagawa ang mga ito. Ang password ng aking computer ay 123,456. Lolo, maaari mong tingnan at magsanay ayon sa mga pamamaraan ng paglilinang. Dahil naubos na ng lahat ng kalahan ang karne ng dragon, lahat ng antas ng iyong pisikal na fitness ay dapat na bumuti ng malaki. Kaya, magiging madali para sa inyong lahat na linangin ang tunay na enerhiya. Mangyaring tandaan na ubusin lamang ang dugo ng dragon pagkatapos maabot ang 3 ranggo. Mahal, Thea. Nang makita ang sulat na iniwan ni Thea, nanginginig ang mga kamay ni Lex. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1786. Nawala si Thea matapos mag-iwan ng sulat para sa kanyang pamilya. Sa liham, nag-iwan siya ng mensahe tungkol sa kanyang kagustuhang gumala sa mundo kasama si James. Gayunpaman, hindi sila umalis sa Kensington.
Pagkatapos umalis sa villa ng mga kalahan, pumunta sila sa House of Royals. Nagplano si James na magretiro at umalis kasama si Thea. Gayunpaman, sinabi ni Thea na napakarami pa ring hindi natapos na negosyo ni James. Sinabi niya na hindi pa siya umayos at gumawa ng mga pagsasaayos para sa mga tao sa paligid niya. Kasama doon sina Quincy, Maxine, Tiara, at Cynthia. Nag-aalala si Thea sa mga hindi maayos na relasyon na ito. Bibigyan kita ng ilang araw para harapin ang mga bagay na ito. Binigyan ni Thea ng sapat na panahon si James para harapin ang masalimuot niyang relasyon. Umangat ang ulo ni Tiara at tumingin kay James nang hindi maitago ang pananabik. Nalungkot si James matapos makita ang pagbabago ng ekspresyon niya. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili. Tapos, sabi niya, matagal na noong huli tayong nagkita. Kamusta ka na? Naging mabuti ako. Tumanggaw si Tiara at sinabing, over the past year, I've been cultivating really hard. Sa tulong ni Mr. Maverick, nilinang ko ang aking true energy at naging martial artist. Gayunpaman, mahina ang cultivation base ko, at hindi pa kita matutulungan. Pagkasabi niya nun, ibinaba niya ang ulo niya. Mukhang sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya natulungan si James. Nang makita ito, hindi alam ni James kung paano sasabihin sa kanya ang balita. Natatakot siyang masaktan si Tiara sa kanyang mga salita at gumawa ng kalokohan. Gayunpaman, alam niyang kailangang lutisin ang bagay na ito ngayon. Inilabas niya ang dragon essence na nakuha niya, inilagay sa mesa, at itinulak kay Tiara. Ano ito? Naguguluhan si Tiara. Paliwanag ni James, ito ay isang piraso ng dragon essence. Ito ay isang kayamanan na hinahanap ng mga martial artist. Gagawin ng mga martial artist ang lahat para makuha ito. Ano? Natigilan si Tiara. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinanggihan ito. Hindi ko matatanggap ang isang bagay na napakahalaga. Nagmamadaling sinabi ni James, Tiara, may sasabihin ako sa iyo. Sa pagkakataong iyon, tila nahulaan ni Tiara ang sasabihin ni James, at tumulo ang mga luhang bubog sa kanyang mga mata. Ang nangyari sa pagitan natin ay isang aksidente, at alam kong nasaktan ka nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1787. Humingi ng tawad si James, tumayo, at yumoko. Nandito ako para humingi ng tawad. I'm really sorry. Hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa'yo. I should have made it clear to you kanina, pero na-delay ko ito hanggang ngayon dahil sa napakaraming hindi inaasahang bagay. Patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ni Tiara. Alam ni Tiara na darating ang araw na ito, ngunit umaasa pa rin siya sa lahat ng oras na ito. Sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng labis na kalungkutan bagkus ay gamaan ang pakiramdam niya. Nakangiting sabi ni Tiara, you don't have to feel guilty about it, James. Kahit na nakangiti siya, nangingilid pa rin ang mga luha niya. Gayunpaman, sinubukan niya ang lahat para ay comfort si James. Ayaw niyang makonsensya si James o mabigatan siya. Nakahinga ng maluwag si James, nang makitang tinanggap ni Tiara ang kanyang mga sinabi. Salamat sa Dragon Essence. Alam ni Tiara na masama ang loob ni James at mapapaisip ito sa kanyang magiging martial art path kapag hindi niya ito tatanggapin. May gagawin pa ako, kaya alis muna ako. Umalis si Tiara dala ang Dragon Essence. Halos 10 minutong tulala si James sa sofa sa private room. Huff. Makalipas ang ilang oras, huminga siya ng malalim. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Ang lugar ng pagkikita ay iisang coffee shop, ngunit lumipat si James sa ibang pribadong kwarto. Maya-maya, dumating na si Quincy. Nakasuot siya ng pulang damit at may malaki, pula, kulot na nagniningning sa karisma ng isang mature na babaeng tagalungsod. Long time no see, James. Pagkaupo niya ay agad niyang binati si James. Na may mahinang ngiti, pabirong tanong niya, ano ang hiniling mong sabihin sa akin? Baka gusto mo akong imbitahin sa kasal mo. Napaka-open-minded ni Quincy at tanggap. Nakangiting sabi ni James, tinutulungan mo ako sa nakalipas na 2 taon, at lagi kitang gustong i-treat sa isang pagkain ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Libre ako ngayon at gusto kong makasama ka sandali. Ano ang gusto mong tanghalian? Sige at sabihin mo sa akin ang isang lugar. I-treat kita. Masyado kang magalang sa akin.
Nakangiting sabi ni Quincy, I'm helping you because I love to work. Kahit hindi kita tinulungan, magtatrabaho pa rin ako. Naglabas si James ng syringe na kasing laki ng bote ng mineral at iniabot kay Quincy. Dugo ng dragon. Nagulat si Quincy. Bagamat wala siyang pakialam sa mga pangyayari sa sinaunang martial world, narinig pa rin niya ang balita tungkol sa pagpatay ng dragon. Alam din niyang kasali sina James at Thea sa pagkatay ng dragon. Oo, marahang tumango si James at sinabing, ito ang dugo ng dragon na pinapangarap ng bawat martial artist. Sinasabing ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang immortal at mabuhay magpakailanman. Bagamat hindi ko alam kung totoo ito, may ilang mga immortal sa Sol at sa ibang bansa. Sus, masyado kang mabait. Sino ako para makatanggap nito? Kahit na nagbibiro si Quincy, tinanggap pa rin niya ang dugo ng dragon. Siya ay isang matalinong babae at maaaring hulaan na si James ay nagbigay sa kanya ng isang napakahalagang regalo upang magpaalam. Nananatili ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nasa kalungkutan. Kawalang kamatayan. Ano ang punto? Dapat ba siyang mamuhay ng malungkot na walang hanggan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1788. Nasulyapan ni James ang lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, maaari lamang siyang magpanggap na walang napapansin. Tumayo siya at sinabing, anong gusto mong tanghalian? Ito ang aking treat. Kinuha ni Quincy ang kanyang telepono, tiningnan ang oras, at sinabing, natatakot ako na wala akong oras para magtanghalian kasama ka. Nagbitiw na ako sa aking posisyon bilang pinuno ng New Era Commerce. Si Xiomara ang namamahala nito ngayon. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa Kensington at nagbakasyon para makipagkita sa iyo pagkatapos mong tawagan. Kaya, kailangan ko munang umalis. Itinaas niya ang dugo ng dragon at sinabing, salamat sa dugo ng dragon. Bye. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Gumawa siya ng ilang hakbang at tumigil sa paglalakad. Nakangiti siyang lumingon at sinabing, tandaan mo, may utang ka pa sa akin ng isang pagkain. Kung may pagkakataon tayong, magkita muli. Habang nagsasalita si Quincy, nabulunan siya at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Gusto niyang magpanggap na ayos lang na parang walang pakialam. Gayunpaman, hindi na niya kayang makipagsabayan sa kanyang pagkukunwari. Sa sandaling iyon, umiyak siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi makayanan ni James na makitang ganito si Quincy at tumalikod. Sa kabila ng pag-iisip, itinago niya ito sa kanyang sarili. Pabirong tanong ni Quincy, by the way, kailan niyo gaganapin ang official wedding niyo ni Thea? Napangiti si James at sinabing, we probably won't have a wedding. Aalis tayo sa Kensington sa loob ng ilang araw para libutin ang mundo. Oh, nag-iwan ng mahinang tugon si Quincy. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng kalungkutan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1788. Treat me to a meal if ever we get the chance to meet again. Sa wakas natapos niya ang kanyang mga salita. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay James at niyakap siya mula sa likod. Pwede mo ba akong yakapin minsan? Mahinang tanong niya. Gustong-gustong bawiin ni James ang yakap niya pero pinigilan niya. Dapat siyang maging matatag kung gusto niyang wakasan ng lubusan ang relasyon. Hindi kumibo si James, at nalaman agad ni Quincy ang sagot. Binitawan niya si James at tumalikod, palabas ng private room. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si James. Noong una, wala siyang planong gawin ito at gusto lang niyang tumakas. Gayunpaman, pinili pa rin niyang wakasan ang mga relasyong ito. Mas mabuting magkaroon ng panandaliang sakit kaysa sa patagalan. Pinakamabuti para sa lahat kung tapusin niya ang lahat ng isang beses at para sa lahat. Pagkatapos, pumunta si James sa villa ni Cynthia. Mag-isa lang si Cynthia sa bahay. Sa nakalipas na taon, madalas siyang nanatili sa villa. Nag-cultivate siya kapag wala siyang magawa at pinag-aralan ang cultivation method na naitala sa moonlit flowers on Cliffside's Edge. Dahil siya ay may purong yin na pangangatawan, ang cold energy ay patuloy na mabubuo sa loob ng kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na mapabuti ang kanyang cultivation base.
Sa loob lamang ng 1 taon, na-activate niya ang lahat ng meridian ng kanyang katawan at nakapasok sa ika-5 ranggo. Ding dong! Tumunog ang doorbell niya. Binuksan ni Cynthia ang kanyang pinto sa kanyang pijama. Tuwang-tuwa siya nang makitang si James iyon. Tuwang-tuwa siyang nagtanong, "James, anong dinadala mo rito?" Napakakalma ni James sa harap ni Cynthia since wala naman itong emotional relationship sa kanya. Lumapit lang siya para magpaalam. "Cynthia," nakangiting sabi niya, "bakit? Hindi ba ako welcome?" Hindi naman. "Halika sa loob." Magiliw niyang pinapasok si James sa silid. Pagkapasok ni James sa bahay, inilabas niya ang dugo ng dragon na inihanda niya noon at sinabing, "Cynthia, aalis na ako. Naparito ako upang magpaalam sa iyo. Nagpapasalamat ako sa tulong na ibinigay sa akin ng mga dons noong nakaraang taon. Wala akong maibibigay sa iyo bago ako umalis. Nagdala ako ng maraming dugo ng dragon mula sa isla sa ibang bansa at gusto kong bigyan ka. Ang dugo ng dragon ay maaaring gumawa ng isang immortal." Pagkatapos niyang magsalita, iniabot niya ang dugo ng dragon. Alam ni Cynthia ang tungkol sa dragon dahil ang kanyang guro ay si Callan. Ilang araw na rin ang nakalipas, nanatili si Callan sa kanyang bahay para gabayan siya sa kanyang pagsasanay. Nagulat siya sa regalo ni James at napabulalas, "Dragon blood. Hindi ba ito masyadong mahalaga para ibigay sa akin?" Ngumiti si James at sinabing, "Marami ako." "Sige." With James's reassurance, tinanggap ito ni Cynthia. Matapos tanggapin ito, tinanong niya, "Kailan ka aalis?" Sagot ni James, "Pretty soon. Siguro sa loob ng ilang araw." Naghihintay pa rin siya. Matagal nang may laman ang kanyang puso, ang kanyang pamilya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1789. Sinabihan siya ni Thomas na maghintay ng ilang araw sa Kensington para magpakita ang kanyang ama. Pagkatapos niyang makipagkita sa kanyang ama at magtanong tungkol sa kanyang ina, iiwan niya ang Kensington kasama si Thea at maglalakbay sa buong mundo. "Sige, kung ganoon, hindi kita papaalisin." Pagkatapos magpaalam ni James kay Cynthia, kinontak niya si Maxine. Nasa Kensington pa rin si Maxine at hindi pa nakabalik sa kapital. Bilang isang matalinong babae, alam niyang ikakasal muli sina James at Thea pagkatapos na mabawi ni Thea ang kanyang mga alaala. Noon pa man ay gusto ni Thea na mamuhay sa pag-iisa. Ngayong payapa na si Sol, malaki ang posibilidad na muling pakasalan ni James si Thea at mamuhay ng hiwalay sa kanya. Kanina pa niya hinihintay na magpaalam si James. Kaya, napakalma niya nang matanggap ang tawag ni James. "Sige, aalis ako ngayon din." Binaba ni Maxine ang telepono at tinungo ang pinagkasunduan niyang makipagkita kay James. Ang kanilang tagpuan ay sa liwasan ng lungsod. Umupo si James sa isang upuan sa plaza at humihit-hit ng sigarilyo. Iklik, klak, iklik, klak. Maririnig ang high heels na papalapit sa kanya. Nang marinig ang mga yabag, itinaas ni James ang kanyang ulo. Si Maxine ang sumalubong sa kanya. Nakasuot siya ng puti at may mahabang buhok na kulay chestnut. Mukha siyang pipino nang makita si James. Lumapit si Maxine at matamis na tinawag, "James." "Maxine, nandito ako para magpaalam." Diretso sa punto si James. "Ma'am." Marahang tumanggaw si Maxine na inaasahan na niya. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Aalis ka ba kasama si Thea?" "Ma'am," sinabi ni James, "ang bansa at ang mga tao nito ay nasa kapayapaan. Malamang na walang anumang makabuluhang problema sa sinaunang martial world. Kaya, plano kong mamuhay ng mapayapa at mapayapa kasama si Thea sa pag-iisa." "Congratulations!" Napangiti ng husto si Maxine. "Salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin noon. Kung wala ka, hindi kailanman makakabawi si Sol ng Ganoon Cabiles. Ang bagong hari ay hinding-hindi nagtagumpay sa titulo ng Ganoon Cabiles kung wala rin ang tulong mo." Malumanay na ikanaway ni Maxine ang kanyang kamay at pinutol si James, "You don't need to thank me. Ginawa ko ang lahat ng kusa." Walang magawa si James. Natural na alam ni James ang nararamdaman ni Maxine at alam niyang nagdulot siya ng gulo sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, pinili niyang lumingon sa kanila. "Sana magkita ulit tayo. Kung wala na, aalis muna ako papuntang kapital." Kumaway si Maxine kay James, tumalikod at umalis. Pagkaalis niya,
bumalik siya sa kanyang villa sa Kensington. Sa loob ng villa, hinawakan niya ang dragon essence sa kaliwang kamay at ang dugo ng dragon sa kanang kamay. Nakakuha siya ng isang piraso ng essence at ilang dugo ng dragon sa isla. Ibinuka ni Maxine ang kanyang bibig at nilunok ang dugo ng dragon. Tumulo ang ilang dugo mula sa sulok ng kanyang labi at nabahiran ng pula ang kanyang leeg. Nang mga sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay mabangis, at ang dugo sa kanyang mga labi ay nakakatakot sa kanyang hitsura. Matapos lunokan ang dugo ng dragon, bumangon ang sama ng loob sa kanyang puso. Isa-isang nagpaalam si James sa lahat. Pagkatapos, pinuntahan niya si Callan at nagpaalam. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa Blythe King at nakipag-inuman. Sa isang araw, naayos na niya ang lahat. Ngayon, wala na siyang ibang gagawin. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito ka-relax. Mas naging masaya ang pakiramdam niya. May daladala si Henry na malito pababa ng hagdan ng House of Royals. Nakangiti niyang binati si James na nakaupo sa sala at humihit-hit ng sigarilyo. James, hindi ka pa ba aalis? Aalis kami ni Whitney sa isang biyahe. Nga pala, saan ba kayo nagplanong dalawa? Pupunta muna tayo sa Dream City. Napatingin si James kay Henry at Whitney na papalapit. Tapos, nakangiting sabi niya, I'll stay in Kensington for a few more days. Sige na kayong dalawa. Tungkol naman sa destinasyon namin, hindi ko pa alam. Baka wala na tayong patutunguhan at go with the flow na lang. Sige, paalam. Binuhat ni Henry ang malita at umalis na may hawak na si Whitney. Pagkaalis ng dalawa, hinawakan ni Thea ang kamay ni James at tumingin sa kanya. Seryosong tanong niya, handa ka bang isuko ang lahat ng mayroon ka ngayon? Napakatagal na niyang tahimik na ginagawa. Sa huli, wala siyang nakuhang kapalit maliban sa isang salita ng pasasalamat. Kung hindi ko siya makukuha, walang makakamit. Malungkot at nakakatakot ang itsura ni Maxine. Dahil hindi ko siya makukuha, aalisin ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Matapos kunin ang dugo ng dragon, si Maxine ay pumasok sa isang estado ng pagkabaliw. Hindi siya nasisiyahan sa kung paano natapos ang mga bagay. Puno siya ng sama ng loob. Nagugat sa puso niya ang lahat ng uri ng negatibong emosyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1790. Nakangiting sagot ni James, walang pumipigil sa akin. Ito ang buhay na gusto ko noon pa man, at malapit na itong magkatotoo. By the way, may gusto ka bang puntahan? Sandaling nag-isip si Thea at sinabing, naaalala mo ba ang maliit na nayon na tinitirhan natin noong nakaraan? Gusto kong pumunta ulit doon. Noong baldado si James, bumili si Thea ng nayon at maraming lupa. Ilang sandali pa ay nanatili doon ang dalawa. Oo, naalala ko. Pagkatapos, iyon ang aming destinasyon. Tumango si James. Ngayon, okay na siya sa pagpunta kahit saan. Kahit saan ay nasa tabi niya ang babaeng mahal niya. Bakas sa mukha ni Thea ang saya. Pagkatapos, nanatili si James sa House of Royal ng ilang araw. Pagkalipas ng 3 araw, nagpakita si James sa House of Royals. Masiglang bati ni Thea kay Thomas at nagsilbi sa kanya ng tsaa. Magiliw na ikan-away ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, Thea, hindi mo na kailangang gawin iyon. Umupo ka muna. Tumingin si James kay Thomas at nagtanong, Lolo, nasaan si tatay? Biglang pumalakpak si Thomas. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto. Isang lalaki na tumingin sa paligid ng 30 o 40 taong gulang ang pumasok sa bahay. Nakasuot siya ng puting suot at maikli ang buhok. Mukha siyang napaka-energetic. Tatay. Nang makita ang taong papasok ay agad na tuwang-tuwa si James. Palagi niyang iniisip na patay na ang kanyang ama. Sa wakas, muli silang nagkita. Lumapit si Nicholas, umupo sa sofa, at tumingin kay James ng may paghanga. Pinuri niya, not bad, James. Bagaman hindi pa ako nakapunta sa Kensington, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Tumingin si James kay Nicholas at nagtanong, Tay, saan ka nagpunta nitong mga taon? Sagot ni Nicholas, naka-abroad ako. Pagkatapos ng peking pagkamatay ko mahigit 10 taon na ang nakalilipas, umalis ako at nanirahan sa ibang bansa. Ang iba pa naming pamilya ay nasa ibang bansa at maayos ang pamumuhay. Hindi lang ako nanatiling walang ginagawa sa mga nakaraang taon.
Inilatag ko na ang ating puwersa sa ibang bansa. Marami na akong konsorsyum na nasa ilalim ng aking kontrol at naging isang malakas na puwersa sa ibang bansa. Haha, habang nagsasalita, natatawa siya. Ngayon, napatay na ang dragon, at malapit na ang panahon ng mga Kaidan. Kasama ni tatay, Thea, at sa iyo, ang mga Kaidan ay puno na ngayon ng mga powerhouse. Kami, ang mga Kaidan, ay malapit nang umakyat sa tuktok. Magtatatag tayo ng sarili nating bansa at lilikha ng isang maunlad na dinastiya. Sa sandaling lumitaw si Nicholas, naglabas siya ng maraming ambisyosong salita. Katulad ito ng mga bagay na binanggit ni Thomas kay James noon. Natahimik si James.